Napapraning na raw itong si Lando kung may ginagawa nga bang kalokohan ng kanyang live-in partner na si Martha. Aminado naman daw kasi itong si Lando na seloso siya, pero ang ikinikilos daw kasi nitong kanyang kinakasama na si Martha parang halata ng may itinatago. Yan ay matapos na madiskubre nga nitong si Lando na ayaw ipahawak ni Martha ang ano niya, yung cellphone niya, yung cellphone ni Martha kay Lando, ayaw ipahawak. Aba, teka. Idagdag pa, napapalit-palit ng password sa social media ang kanyang live-in partner. Huwag na nga natin patagalin pa mula po sa Bustos, Bulacan. 32 years old Lando, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon, Kuya Boy. Gano'n na kayo katagal na mag-live-in nitong si Martha? Kami, Kuya Boy? 2 years na kaming live-in, Kuya Boy. Matagal-tagal na rin. Doon sa pagsisimula ng pag-live-in ninyo, sandali, gano'n na kayo katagal na mag-jowa bago kayo nag-decide na manirahan sa ilalim ng isang bubong? 3 taon na po, Kuya Boy. Matagal din. Ba't kasi kayo nag-live-in pa? Hindi pa kayo nagyayaan na lang ng kasal. Matagal-tagal na rin yung 3 years. Nag-ipon pa, Kuya Boy, pangkasal. Nag-iipon pa pala. Sana hindi mo na nag-live-in. O dahil yan sa mga trabahong mga nakuha nyo? Yeah, dahil din sa trabaho. Para ano na lang, mag-share na lang kayo. Okay naman ba yung first year ng pagsasama ninyo nitong si Martha? Kumusta siya? Nahawakan mo pa ba yung cellphone niya? Papalit-palit ba yung kanya mga password? O hindi? Na siyang ipinagkaiba recently na sinasabi mo? Oo, Kuya Boy, kapag nagagamit ko pa yung cellphone niya na minsan nakakatawag pa ako doon. Minsan nagagamit ko rin yung social media niya or naghahanap ng trabaho o kaya ng minsan kapag ginagamit yung social media, nagagamit ko yung cellphone niya nun, Kuya. Oo. Kumbaga, dati, okay lang, sige, may i-message kang kaibigan o kamag-anak natin, o yun yung cellphone. May password, walang password dati. Meron, Kuya Boy, pero alam ko yung password no. Kumbaga kayong Phone dalawa exclusively ang nakakaalam ninyo noon, ano? Ayan, pero ngayon, baka naman kasi ikaw naman si Boy Kalkal ng mga nakaraan. O, imbis na makikimessage lang, pati yung mga lumang mga message. Kasi minsan ganito nangyayari na yan sa isa sa mga kakilala ko, Lando. O, na sabi mo, magbe-message ka lang, ba't parang may mga kinakalkal ka? Tapos yung mga conversation na hindi nabura, noon pa, taon na ang lumipas, kine-question mo ako ngayon. Hindi naman, Kuya Boy. Talagang pag ginamit ko yung phone niya, alam ko naman na yung mga past na convo niya nun, hindi na siya pasok sa relasyon namin. Wala na, no? Maayos pa naman nun. Pero ngayon, hindi ko na talaga mahawakan yung phone niya. As in, kunyari, nawalan ako ng battery. Tatawagan ko lang yung kapatid ko. Importante, iniintay niya yung sagot ko. Hindi na pwede? Hindi na pwede, Kuya Boy. Talagang Hindi pwede rin na siya na hanapan niya ng paraan. o siya na lang yung tatawag kahit siya na yung mag-dial? Mas gugustuhin niyang ganun na lang mangyari, Kuya Boy. Kesa ako yung maghawak ng phone niya tapos ako na lang yung tatawag. Okay, so medyo doon sa parting yun, merong medyo may red flag na kumakaway-kaway doon sa bandang yun. Pero doon naman sa mga ikinikilos, dahil nga mag-live-in naman kayo, araw-araw kayo nagkikita, magkasama kayo sa tinitirhan, sa mga kilos ba nitong si Martha, sa tingin mo ay meron din siyang itinatago bukod doon sa mga passwords sa social media, bukod doon sa naging attitude niya towards yung paghawak niya ng cellphone? Ano pa yung mga pinagbago niya? Hindi
Hindi na rin kami masyadong intimate sa isa't isa, Kuya Poy. What do you mean hindi na kayo Kumbaga, intimate? medyo dumidistansya na ho siya sa akin. Ikaw ba, Lando, ay may Opo. trabaho ngayon? Yes, Kuya Poy. Si Martha meron din. Meron din po, Kuya. Hindi kaya yung nature ng trabaho ninyo ang nagbibigay ng daan para maging distant kayo sa isa't isa? Magkaparehas ba ang oras ng trabaho ninyo o hindi? Hindi po, Kuya Poy. Kasi alam mo, mahirap din minsan mag-request na maging intimate naman ulit tayo sa isa't isa. Kung yung isa sa inyo ay halimbawa sa ganitong oras ay nagtatrabaho. Tapos mamaya sa oras ng pahinga niya, ikaw naman yung nagtatrabaho. Hindi naman, Kuya Poy. Hindi naman. So sa tingin mo, meron naman talagang espasyo para makapag-usap kayo katulad ng dati? Yes, Kuya. Makakilos kayo katulad ng dati pero wala na? Yung may oras talaga, Kuya Poy. Yung nagpapang-abot talaga kami. Tapos, wala. Minsan kapag nagkikita kami, tutok siya sa cellphone niya. Tapos, hindi na rin talaga kami nakakapag-usap dahil busy siya sa kung ano man ang nasa cellphone niya. Busy na siya sa kung ano man yung nasa cellphone niya. Tinanong mo na ba siya kung ano ba yung pinagkakabisihan niya sa cellphone niya? Baka naman yan ay trabaho. Katulad mo, sabi mo nga, nag-iipon ka. Baka siya ay meron din nirarakit-rakit na mapagkakakitaan at ayaw niyang sabihin muna sa'yo. Natanong ko na rin, Kuya Poy. Siyempre, ang nirason niya rin yung trabaho niya din talaga. Pero yung nakakapagduda kasi doon kahit madaling araw. Pag naalimpungatan ako, may mag-message, hindi ko na nga ho mabuksan yung phone niya, kaya hindi ko na rin ho alam kung ano man yung nasa loob ng phone niya, kung sinong nakakausap niya. Ayan, so talagang meron ng pag-iiba. Nakapag-usap na kayo about it, yung problemang yan? Na yun lang talaga yung pag-uusapan ninyo. Sasabihin mo sa kanya, Martha, bukod dyan sa mga password, bukod sa mga hindi ko na nahawakan yung cellphone mo, ano ba ang nangyayari sa'yo? Natanong mo na siya ng ganun? Yes, Kuya Poy. Tinanong ko kung may pagkukulang ba ako o kaya may mga kailangan akong baguhin. Pero ang sinabi, wala rin lang siyang sinagot, Kuya Poy. Kasi, yun nga, mas uunahin niya yung mga kausap sa phone niya. Distansya talaga, Kuya Poy, yung ginagawa niya sa akin. Since nagli-live-in kayo, magkatabi pa kayo natutulog sa kama? Yes, Kuya Poy. Sa bagay, na sabi mo nga na alimpungatan ka, meron siyang ka-message ano? Ayan, pero hindi mo ba siya natanong na rin? Siguro maganda makausap mo na rin siya, no? Na ano pang sense na tayo ay nagsasama, nagli-live-in, na actually, hindi pa naman talaga kayo mag-asawa, no? Kung hindi lang rin naman tayo mag-uusap, hindi lang rin naman tayo hindi mo masasagot yung mga simpleng tanong, sino ba yung ka-message mo? O kung gusto mo pa ba ako? Basta sigurado ka, Lando, na hindi ka naman yung napaka-nega na nakausap. Kasi may mga ganyan din, napaka-nega, puro ka na lang pagiging sarcastic yung pakikipag-usap mo sa kanya. Nakakawalang gana rin talagang makipag-communicate sa taong ganon. Hindi naman, Kuya Poy. Tinitignan ko pa rin naman kung may isip niya kapag ganun yung tinanong ko. Pagdadalawang isip pa rin sa mga tanong ko. Pero, todo iwas ka rin ho kasi talaga siya. Sigurado kan siya yung umiiwas kasi minsan naakusahan natin yung partner natin na sila yung umiiwas, sila yung lumalayo, pero tayo pala yung kumikilos, tayo pala yung nagbibigay ng mga statement para sila mismo ay lumayo sa atin. 'Di ba? That's my point. Yes. Yes, Kuya Poy. Hindi ka ganun. Hindi po, Kuya Poy. Malinaw na malinaw yan, ha? Okay. So, basahin muna natin ang ilan sa mga, sa mga messages dito. Ayan. Sabi ni,
ni Mario Leyva. Nako, Lando, may tinatago sa'yo yung ka-live-in mo. O, dapat pag-usapan nyo na para hindi na lumala pa at humantong sa hiwalayan. Tandaan nyo, ang pagsasama ay hindi pa sagrado. O, kaya may posibilidad pa talaga na magkahiwalay kayong dalawa. O, yan, hindi pa nga kasi kayo rin kasal. 'Di ba? Maganda kasi na ikaw ba, Lando, kapag ka dumating doon sa punto na sabihin ni Martha, yes, meron ng iba. Anong gagawin natin sa pagli-live-in natin? Kasi minsan may mga ganyan dahil nakapag-invest ka na doon sa bahay, nakapagpundar ka ng mga gamit. Sandali, gamit ko to, sofa ko to pinag-ipunan ko to, kahit ikaw kasama ko, tsatsagain ko na nga lang. Naitago sa'yo, pero ultimately talagang paalis na rin ako. Oo, ganyan. Yung mga kaya mo ba siyang kausapin na tapusin na natin to? Na kakayanin mo, Lando? Kasi, Kakayanin ko yun, boy. mm Kasi iniisip ko, kung ganun din lang yung mangyayari, wala na rin silbi na magsama kaming dalawa. mm. Sayang ang panahon. Mm, kung lolokohin din lang naman ako, Kuya Poy, ng ganun, okay lang na masayang. So, okay lang rin sa'yo, Lando, na tulungan siya na wag mo na akong lokohin, tutulungan na kita, pakakawalan na kita para hindi ka na mahirapan. Kung sakaling totoo nga na meron ng iba, tatanggapin mo na lang yon, Lando. Siguro, Kuya Poy, susubukan ko pa rin na isalba. Pero kung ayaw niya na rin talaga, hindi ko na rin siguro ipipilit yung sarili ko sa kanya. Mhm. Okay. Alam mo, Lando, no, para gaano na ba katagal na nagkakaganito ang relasyon nyo ni Martha? Mga ilang buwan na? Siguro isang taon na rin, Kuya Poy, na Matagal na, ha? Yes, Kuya Poy. Oo, so binibigyan ka yung tinatawag na cold shoulder treatment na. Malamig ang Yes, pakikitungo sa'yo. Oo, sabi mo nga, hindi na kami... Nakapag-date pa ba kayo nitong si Martha? Makakalabas kami, Kuya Poy, pero hindi na siya katulad ng dati. Parang pag kamindan talaga. Mm. Usually, masisingit yung trabaho niya o kaya may isisingit siyang kailangan para sa trabaho niya na hindi na kami nakakapag-focus na parang sa aming dalawa lang. Kumusta ang mga pagde-date nyo noon? Pagka nagde-date kayo noon, ang tingin ng mga mata ninyo ay sa isa't isa. 'Di ba? Tama yung ganun eh. Nakatingin kayo sa Yes, isa't sir. isa, hawak nyo yung kamay ng isa't isa, pero ang ibig sabihin mo, recently, ang hawak niya na ay yung trabaho niya, meaning yung cellphone pa rin, o laptop siguro yan. Yun ba? Habang nagde-date kayo, Yes, sir. yun ang kasama niya. Kapag kakain, Kuya Boy, talagang Doon pa rin nakaharap nakatutok. sa kanyang cellphone Oo. niya. Pero teka lang, Makikita Lando. mong mapapansin yung Oo. ano yun, sir? Ay, Sorry, Kuya Boy. meron ba siyang promotion na natanggap nito nakaraan? Baka mas lumawak, mas dumami naman yung responsibilidad niya rin sa trabaho. That you have to understand. Wala naman siyang nasabi sa akin, Kuya Boy. So hindi naman dumami ang responsibilidad niya. Kasi kailangan nating i-consider yung ganito mga bagay, ano, if we really love someone that much, na unawain natin na, sige, kasi pumapayag pa makipag-date, di mag-date tayo kahit na maya't maya may phone call dyan galing sa trabaho. But as much as possible, kung mamiminimize yun, mababawasan yun, mas maganda. Para may quality time. Pero ang sinasabi mo, hindi naman din pala na-promote. Wala rin namang anong tawag mo rito, mas malaking responsibilidad sa trabaho. Mukhang may something na nga yan. Yes, Kuya Boy. Ayan. Ito, meron lang ring ilan sa mga reaction pa. Sabi ni Belinda Frilles, actually, gaya ko na may live-in partner, pareho kami na nagwo-work ng partner ko. Nagtitinda ako ng balut.
Ayan, kaya give and take kami. Okay lang sa akin na hindi ako matulungan sa pagtitinda kasi alam ko na pagod din naman siya sa trabaho niya pag uwi niya. Pinagpapahinga ko na lang siya. Sa relasyon kasi, kailangan give and take at yung pagkakaunawaan. Pero ang nakikita kong problema dito kay Lando, nagi-give na siya, wala ka na ring ma-take. Wala na ring ibinabalik sa'yo. Nagiging sweet pa ba siya sa'yo from time to time? O pagka hindi mo siya kinausap, hindi ka rin kakausapin? Wala na, Kuya Poy. Talagang bihirang-bihira na rin. Oo. Kasi, di ba, pagka magkarelasyon tayo, kahit pa meron tayong tampuhan, oras ng pagkain, for example, di ba? Ganito rin kami ni Mrs. Popoy. Kahit na, kunyari may tampuhan kami, hindi na pagkasunduan, kakain na. Halika na, sabay na tayo. Yan, yung mga ganun na. Hindi yung, kakain na ako, bahala ka dyan. Kung kumain ka, bahala ka, hindi na kita tatanungin, malaki ka na, matanda ka na. Di ba? May mga ganyan na yung katwiran, wala nang pakialam. Yun yung iniiwasan natin. So, nasa ganung punto na, Lando, yung relationship ninyo ni Martha? Siguro nasa ganung punto na rin, Kuya Poy. Kasi madalas na parang sarili ko na rin ng kausap ko kapag kumakain kami dalawa. Tutok naman siya sa cellphone niya. Mm-hmm. Hindi ko na rin siya makakausap. Kumbaga wala man lang nagtatanong kung kamusta yung buong araw ko. Wala. Tatanungin mo siya. Mas pipiliin niyang sasagot lang siya, oo, hindi. Pero wala na siyang ibang sagot. Tsaka wala nang ikaw, kumusta araw mo? Walang ganun. Kinumusta mo yung sa akin? Kumusta naman yun sa'yo? Maulan kanina. Hindi ka ba nahirapan sumakay? Yung mga ganun. Wala na. Disinteresado na. Wala nang wapakels. 'Di ba? Yan yung iniiwasan natin, Yung maging ang iniisip mo na sa partner mo ay malaki ka na, alam mo na gagawin, wag mo na akong tanungin. Pero alam nyo, yung mga sweet nothings natin, yung mga pabebe natin minsan, mahalaga yan dahil yan yung re-reaffirm ng ating feelings towards doon sa ating minamahal. Na kahit na feeling mo nagpapa-cute ka, pero hindi. That's an actual concern, 'di ba? Doon sa partner natin. Pero kapag ka ganito na alam mo na yun, pagka naramdaman mo yung gutom, kumain ka dyan, meron ref dyan, meron tindahan sa labas, bahala ka na dyan. Wala nang gana. Alam mo, sa oras na to, kausapin muna natin, meron tayong caller mula sa Davao, si Glenn. Glenn, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali din po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Glenn, napakinggan mo itong kinikwento sa atin at inaamin ni Lando. Ano ang basa mo? Ano ang pakiramdam mo sa relasyon nila ni Martha? Meron pa ba talaga silang relasyon or wala na? Housemates na lang sila, hindi na sila live-in partners? Itong sa ating letter sender, ayan, ang advice ko lang sa iyo is dapat wag puro overthink at i-assess mo yung relasyon ninyo kung tama ba yung pagdududa mo sa kanya, kung may mga evidences ba. Kung may mga evidences, yun, doon ka magtaka kasi may nakikita kang mga ebidensya. Like mga text messages, sa messenger, sa mga social media accounts niya, kung may ka-chat ba siya or may kausap pa siya or totoo nga na may third party sa inyong relasyon. Pero kung hanggang overthink, hanggang duda din lang naman yung nasa isip mo, try to assess yourself. Kung hindi na mawawala yung pagdududa mo, give some time to yourself na maybe cool off muna kayo or ganyan para ma-assess mo rin yung relasyon nyo kung dapat pa bang ipagpatuloy. Ang problema, Glenn, hindi na nga mahawakan ng cellphone nitong nakaraang taon. Papalit-palit na ng mga password, hindi niya na alam at hindi na rin siya, binibigyan na nga siya ng binibigyan na siya ng cold shoulder treatment for almost a year. Kapag ka tinanong niya yung live-in partner niya, sasagot lang ng oo,
tsaka hindi, meron parang ano na lang, parang Pinoy henyo yung pag-uusap nila. Oo, pwede. Oo, hindi, wala. Ayun. Yan, yun lang ang pwede. Hindi na bumabalik yung tanong. 'Di ba? Hindi pa ba enough yon na reason o ebidensya na wala nang interest sa'yo yung live-in partner mo? Yun nga yung sinabi ko, Kuya Poy, no? Ngayon, it's a matter of trust issue na between the both parties. Kung ganyan naman, kasi nga yung mga social media account, yung Facebook account, kung hindi nagbibigay ng password, kasi nga yung mga social media account natin, privacy kasi yun. So doon na pumapasok yung kung may trust issue, 'di ba? Kung ayaw niyang ibigay yung mga account niya, social media account like Facebook, so be it. Pero kung may kung may ebidensya ka talaga na magbibiin na dapat nang i-stop, like may nabasa ka ng mga may nabasa ka ng mga text messages, mga chat, or may palitan ng convo between your girlfriend, or may karelasyon ba siyang iba, that's the time na wag nang maging marupok. Ikaw na mismo ang gagawa ng paraan to stop the relationship. Tuldok na agad. Ayun. Oo, tigil na agad kapag ka dumating yung Tuldok na gano'n. kaagad. Yes. Alright, maraming salamat. Si Glenn ng Davao. Sige. Thank you, Glenn. Kala ko may sasabihin pa si Glenn. Alright, maraming salamat. Lando, yan meron din mga considerations na yun nga, sinasabi ni Glenn, pero mukhang mahirap yan yung pruweba. Pero, let me just tell you this, ang pinakamaganda na pruweba, ang hirap kasi sa panahon natin ngayon dahil nga may social media accounts, ang daming mga paraan para tayo ay makapag-communicate sa iba outside of our relationship. Ang gusto natin ay yung meron talaga tayo makita na merong message sa kung saan mang social media account yan. Ito ang pruweba na magiging na magiging malaya na ako sa'yo dahil niloko mo ko. Pero alam mo, ang para sa akin sa nararamdaman mo, Lando, ang matinding pruweba ay yung pakiramdam mo na ayaw nang tumingin sa mga mata mo, hindi ka na gustong kausap at wala na kayong future na pinag-uusapan kahit pa mag-live-in partner kayo. Hindi na importante kung merong third party involved. Para sa akin, hindi na importante kung meron pang third party involved. Kung hindi ka na niya tinuturing as special, as that special someone as before, wala nang sense para pagtagalin pa yung pagli-live-in ninyo, yung relasyon ninyo. Dahil in the first place, wala nang maayos na relationship. Magkakilala kayo, yes. Pero dahil nga sabi mo, hindi ka na kinakausap na maayos, wala kayong mabubuo na maayos din in the future. Naintindihan mo yun, Lando? Yes, please. Yan. So for now, sabi mo nga ay kakausapin mo muna siya. Susubukan kung meron pang isi-save, pero kung hindi rin, ihanda mo na rin ang sarili mo para sa paalamanan ninyong dalawa. Ito naman ang ibibigay kong pagkakataon sa iyo, Lando, para manawagan o sabihin kay Martha ang lahat ng mga gusto mong sabihin dito sa ating programa sa Heart to Heart. Ready ka na ba? Yes, sir. Okay. Sige, it's as if si Martha ang kausap mo. Go ahead, Lando. Sana, Martha, sana katulad na ng dati yung relasyon natin. Kasi willing naman akong tulungan o i-work out yung mga pagkukulang ko. Kasi alam ko naman na hindi ako perfectong kasintahan. Pero susubukan ko pa rin yung kakaya ko para maayos man yung relasyon natin. Kasi ayoko rin naman masayang yung relasyon natin dahil sa mga pinagsamahan natin. Pero, ayun nga, kung wala na rin lang say-say, hindi ko na rin ipipilit. Pero, gusto ko rin naman na maayos natin yung relasyon. Gusto ko rin lang na bumalik tayo sa dati na maayos tayo parehas.
walang tinatago, walang walang pagdadalawang isip, kumbaga. Yun lang, kuya. Maraming salamat sa iyo, Lando, at kung may babalikan pa, balikan yung maganda ninyong pagsasama. Pero kung wala na talaga, bumalik ka doon sa matibay na ikaw at siguraduhin na ang mga susunod mong hakbang ay papunta naman sa sarili mo ng kaligayahan.